Pagkauwi ko nga dito sa bahay ay nagulat ako dahil nadatnan ko nga si Baby Gaara na naghihingalo na at nakahandusay na nga dito sa kulungan ng aking mga kuting mga guys. At grabe, hindi ko maipaliwanag yung nadarama ko habang tinititigan ko siyang ganito. Grabe. Medyo sensitibo nga pala mga guys sa mga clip na makikita nyo sa mga susunod na video, kaya naman talagang blinerd ko na lang si Gaara para nga naman hindi kayo masyadong maawa sa kanya at mandiri. Inalis ko na nga pala siya sa kulungan dahil natatapakan na siya mga guys, at dito ko na nga lang siya ihiniga sa karton. Ito nga pala yung pinakaunang araw na nagkita kami ni Baby Gaara, at eto nga tinala ko na siya dito sa bahay para nga alagaan at ampunin na lang. Dahil nakita ko nga rin to mga guys na palaboy-laboy nga din doon sa tabing dagat, at talagang kinuha ko na lang at naawa ako kaysa masagasaan siya at mamatay. Sobrang cute at taba niya pa nga dito mga guys. Nung una kami magkita at talagang napakapula pa nung labi niya tsaka nung ilong niya, kung makikita nyo. Oh, grabe ka cute ni Gaara. Pero ngayon ako mga guys, naghihingalo na siya, kaya naman nakakalungkot sobra. Siguro halos magdadalawang buwan ko na rin siguro siyang inalagaan bago nga siya humantong sa ganitong sitwasyon, at talaga nga namang alam ko nagkulang ako sa kanya dahil siya nga pinakaunang kuting na inalagaan kong stray mga guys, kaya wala talaga akong idea kung paano mag-alaga ng ganito. Kaya naman sobrang sakit para sa akin na makita nga siya na nasa ganito ng kalagayan mga guys, dahil nga naman talaga pakiramdam ko ako yung may kasalanan dito at hindi naman siya. Pero mga guys, hindi ko naman masisisi yung sarili ko dahil ginawa ko naman ang lahat para sa kanya. Sobrang liksi niya nun mga guys, at saka napakatakaw niya pang kumain, kaso nga lang meron siyang isang gawin na hindi niya talaga tinitigilan hanggang sa humantong na nga sa ganito mga guys yung sitwasyon. Dahil ito nga mga guys yung naobserbahan ko kay Gaara nung mga times na iyon na nakita ko siya mismo sa akto na ginagawa niya yun mga guys, talaga nga namang nanlumo ako at nandiri. Dahil pagkatapos niya mismo mag-CR o magpupo nga mga guys, pagkatapos niyang kumain dahil nabusog siya, nakita ko guys kung paano niya kinain yung sarili niyang alam mo na yun mga guys, yung dumi niya, kinain niya talaga, at talaga nga naman pinigilan ko siya. Imbis nga na pagkatapos niya nga magpupo mga guys ay takpan niya yung kanyang jebs o kanyang dumi, ay talaga nga namang kinain niya, at talagang hindi ko maipaliwanag dahil nung panahon na yun mga guys ay kakakain niya lang naman, at talaga nga namang busog na busog pa siya, pero bakit niya kinain yung ganun? Kung akala ko talaga ay sa mga aso lang yung nangyayari, at hindi ko alam na talagang sa pusa pala ay pwede rin palang mangyari yun, at ito nga yung ginagawa ni Baby Gaara. Wala nga akong ka-idea mga guys dahil talagang first time ko makakita ng ganung sitwasyon sa pusa mga guys, at ito na nga mga guys, talagang na maalam na ng tuluyan si Gaara, at napakalungkot ko dyan sa panahon na yan, at umiyak pa ako dyan. Tinipigilan ko lang ngayon mga guys, baka kasi maluha ako. Bale mga guys, mga 5 minutes din siya naghingalo bago nga siya malagutan ng hininga, at eto pagkatapos niya nga malagutan ng hininga ay nakadilat na yung mata niya mga guys, at saka napadumi na siya. Grabe nga pala yung naubos kong luha dyan mga guys, at talaga nga namang pigil na pigil yung pag-iyak ko dyan, at napakasakit nga sa kalooban na makita na si Gaara ay ganyan na yung sitwasyon niya mga guys, at nagpaalam na siya at nagpahinga. Siya yung pinakadahilan kung bakit nag-alaga pa nga ako ng ibang stray kittens na nakikita ko nga doon sa tabing dagat at saka sa paligid, kaya naman talagang mamimiss ko si Gaara ng sobra-sobra talaga. Timing nga dahil wala na yung ulan, tumigil na dito mga guys, kaya naman naghahanda na ako ng paglilibingay nga ni Gaara dito sa katabi nga ng puno ng mga guys, guyabano ko. At eto nga't naghukay na ako at medyo nilalaliman ko mga guys para nga naman magkasya si Gaara, at talaga nga namang mabigyan natin siya ng magandang libing kahit nga papaano. Bali naalala ko lang pala ngayon habang nag-edit ako na hindi nga lang pala si Baby Gaara yung pinakaunang inalagaan kong mga stray kittens, dahil meron pa palang ibang nauna. Kung bakit siguro si Gaara nasa isip ko na pinakaunang inalagaan ko, dahil mga guys siya lang talaga yung pinakamatagal na inalagaan ko bago nga siya kinuha sa akin ulit ni Lord. Bali yung mga nauna kasi mga kittens na inalagaan ko na stray ay talaga nga namang ang bilis lang din namatay dahil may mga sakit nga sila mga guys, at hindi nga ako marunong nun mag-alaga pa katulad ngayon. Bali inilagay ko na nga rin pala dito si Baby Gaara, at pasensya na nga pala kung nawala yung flash ng ating camera dahil nalobat po yung cellphone ko niya nung panahon na yan, at talaga nga namang etot nga nagkuha pa nga ako ng mga bulaklak nga na iaalay natin sa kanya dito sa kanyang huling hantungan. Bali tatlo nga pala nga bulaklak na kulay puti mga guys, katambas ng pagmamahal ko sa kanya, dahil ang ibig sabihin ng tatlong yan ay I love you, at saka yung pure yung pagmamahal ko sa kanya dahil kulay puti nga yung bulaklak. Pinagpray ko na nga rin pala dyan si Gaara mga guys bago ko nga siya tabunan, at para nga ibalik ko na siya sa kanyang manlilikha, at sabi ko nga kay Lord, kayo na pumbahala sa kanya, at sana aliwin niyo siya dyan at di na siya malungkot. Sabi ko pa nga dyan salamat Lord sa pagpapahiram sa akin kay Gaara sa halos 2 buwan na
inalagaan ko siya kahit papaano ay napasaya niya ako at napasaya ko rin siya at talaga nga namang nag-enjoy ako sa kanya kahit na ganito nga yung kinahantungan ng kanyang buhay. Alam ko naman na may hangganan ng lahat kahit nga yung mga pusa o yung mga alaga natin mga hayop ay talaga nga namang may nakatakda rin buhay niyan katulad nga sa ating mga tao at talaga nga namang tanggap ko yun mga guys kaya naman talaga nga nasa sa akin na lang yun, nasa sa atin na lang kung paano natin sila tatanggapin na maluwag sa ating mga dibdib. Hinawakan ko nga siya dyan mga guys sa huling pagkakataon, yung haplos ng pagmamahal ko sa kanya. Iniwanan ko na sa kanya mga guys kasabay nga ng pagkatabon ko sa kanya dahil nga naman sobrang mamimiss ko si Kaara. Bye-bye Kaara. Love na love ka ni Daddy Jax at sana ay maging masaya ka na dyan sa piling ni Lord sa ating Creator. Thank you sa pagpapasaya mo sa akin, baby Kaara, hanggang sa muli. Nakikisama pa nga itong ulan sa ating pagbo-voice over at talaga nga naman siguro nalulungkot din siya at lumuluha rin yung langit dahil nga sa mga nangyari dito mga guys at talaga nga namang binigyan ko pa si Kaara dyan ng isa pang flower sa ibabaw ng kanyang puntod. Tanda nga kung saan natin siya inilagak sa kanyang huling hantungan mga guys. Hindi pa nga ako mga guys nakaka-move on kay Kaara. Hetong at kinabukasan ito naman si Baby Luna ang sumunod mga guys. Grabe, doble ang nararamdaman kong lungkot at hirap ng aking kirot ng puso mga guys. Dahil nga naman hindi ko akalain na si Baby Luna ay aabot sa ganito dahil napakalakas niya at kumakain naman siya kahit papano mga guys. Siya pala yung pinakahuling baby na nakuha natin o niligtas nga natin doon sa alam mo yun, pagiging stray kaso nga lang mga guys sa sobrang liit niya, hindi niya pa talaga kaya magkain talaga ng mga solid foods at talagang hindi niya pa nga inano yung pagdedede mga guys. Nung nakaraang vlog nga diba mga guys nang binilang ko sila ng dede at saka nagatas talagang hindi rin siya kumain at uminom. Talaga nga namang nakaka-frustrate at eto nga dumating na din tayo sa napakalungkot na part. Yung babawiin na sala sa akin ni Lord. Grabe, ang bilis naman wala pang ilang linggo. Pero ang inisip ko na lang, pinahiram lang sa akin sila ni Lord para nga alagaan ko saglit dahil kukunin niya rin itong mga guys. At dahil wala kang kasama siguro si Baby Kaara, heto nga tay kinuha na nga rin niya para sa pagtawid siguro ay meron siyang makasama si Baby Kaara. Kinabukasan kasi to guys nangyari at syempre nilagyan ko na nga rin siya ng mga bulaklak dyan na katulad nung kay Baby Kaara ay katumbas ng pagmamahal ko sa kanya. 3 kulay puting bulaklak mga guys. Salamat Baby Luna sa pagpapasaya sa akin kay daddy mo. Kahit na saglit lang kita nakasama ay talaga nga naman nag-enjoy ako. Talaga nga namang mahal na mahal din kita Baby Luna. Sana mag-iingat ka. And sana masaya na kayo ni Baby Kaara sa pagtawid dyan sa kabilang buhay. Thank you Lord sa kanya, sa buhay niya. Mamimiss kita. Bale magkalapit nga lang pala mga guys yung pinaglibingin ko nga kay Baby Luna dito nga sa puntod ni Baby Kaara para nga naman medyo alam mo na yun kapag ka nalulungkot si Baby Kaara meron siya makakausap at makakalaro. Ito nga yung kapatid niya, stepsister niya na si Baby Luna yung pinakamaliit sa kanilang lahat. At nilagyan ko na nga rin ng palanda yung kanyang puntod mga guys. Ito nga pala yung puntod ni Baby Kaara at ito naman yung kay Baby Luna sa kabila mga guys. Pares na silang merong kulay puting bulaklak. At hindi pa nga doon natapos ang sakit sa puso na nadarama ni Jack Sparrow dahil ang sumunod kinabukasan naman ay yung mga dalawa kong baby mga guys na siya ay nako si Baby Pebbles mga guys tsaka si naghihingalo pa at humihinga pa si Baby Tyra. Diyos ko Lord, nagkahawa-hawa na yata sila ng sakit. Itong kulay itim na si Baby Tyra mga guys hindi ko akalain na aabotin dito sa puntong ganito dahil napakalakas niyang kumain kahit papaano dahil nga naman mga guys ay wala sa isip ko na mawawala din siya. Ito pa si ang medyo alam ko nga talaga nga namang mamamaalam dahil nga naman talagang ayaw niyang kumain tsaka ayaw niyang dumede. Kaya expected ko na to mga guys. Grabe din pala yung awa ko dyan kay Baby Pebbles mga guys. Itong kulay orange dahil nga naman talagang sobrang tigas niya na nung nadatnan ko nga dito pag uwi ko sa bahay. Grabe. Sobrang lamig niya na at nakakaawa talaga. Grabe. Hindi ko ma-explain. Bali dahil sunod-sunod nga silang nawala mga guys. Inisip ko na lang na talagang pinahiram lang sa akin sila ni Lord para nga alagaan saglit dahil babawiin niya na nga ito. Talagang kukunin niya dahil kailangan niya ng angel kittens dyan nga sa langit. Grabe, 3 sakit sa puso nga agad ang naramdaman ko dyan mga guys. Tapos ito pa si si Baby Tyra naghihingalo din kaya naku maaapatan yata ang aking sakit sa puso ngayon for today's video. Kaya naman Baby Pebbles, bye-bye, love ka ni Daddy. Mahal na mahal kita. Sobrang mamimiss ko yung kakyutan mo.
Papanoorin ko na lang yung video mo nung nakaraan na pinapadede kita dahil buhay na buhay ka pa doon at napakasigla mo. Bali, hindi ko na nga pala mga guys lalagyan ng bulaklak sa ibabaw dito yung puntod nga ni Baby Pebbles dahil nga mga guys, sakto lang pala yung nakuha ko nga bulaklak nga dito sa likod bahay na nalaglag galing dun sa puno. Dahil nga itong huling 3 bulaklak ay mapupunta na dito kay Baby Terra dahil nga naman mga guys, tumigil na rin yung paghinga niya at talagang kinuha na rin sa akin siya ng tuluyan ni Lord. Kaya naman ibinigay ko na nga din ito sa kanya dito sa loob ng kanyang puntod. Baby Tyra, salamat din sa buhay mo. Salamat sa maikling panahon na nakasama kita. Love na love ka ni Daddy Jack Sparrow. Sana mag-iingat kayong lahat dyan. Sabay-sabay na kayong tatawid nila Baby Cara. At mga guys, pasensya na kung napakalungkot ng video at vlog natin for today dahil gusto ko may memory sila habang may video pa ako sa kanila at hindi ko pa dinidelete ito. Gusto ko silang maalala sa pamamagitan nitong video na to mga guys. Kaya pasensya na kung hindi nyo pa panoorin ito. Kahit ako na lang manood ay okay lang. Pasensya na nga pala mga guys kung in-upload ko pa rin ito at napakalungkot na vlog natin for today's video. Dahil mga guys, kailangan ko lang ito para sa sarili ko. Para mayroon akong remembrance para sa kanila. Bale, ito na yung pinaka-tribute video ko para sa kanila mga guys. Dahil ito yung mga masasama na sa gallery ng buhay ko na naging bahagi sila ng buhay ni Jack Sparrow at saka sa pagbablog. Kaya maraming salamat sa mga baby kittens ko na angels na ni Papa Jesus. Maraming salamat mga guys sa panood ng video ko to. Hanggang sa muli.